si Attorney Kapunan. Alam niyo po ba na ilang beses na pong kinasuhan yung matanda na yan? Matanda ka naman banat ba? Kala mo di ka matanda. Ay, oo nga pala. Salamat po pala sa mga bumati sa akin ng happy birthday kahapon ha. Very special day because it's 50th birthday ni Banatbay at hindi ko feel. Aside from hindi ko feel dahil wala naman akong celebration, wala naman tayong magarbong maleta, wala tayong magarbong party-party. Na bayad-bayad na malaki sa mga babae at sa mga, ano man tawag doon, yung nagparty na congressman na champagne, wala tayong ganun. Pero gayon pa man, nagpapasalamat po pa rin ako dahil the greatest treasure in life is not money but people. And most of all is our Lord. So salamat po at meron naman tayong bagong taon para mabuhay at para tayo po ay makapagsilbi sa aking little form of vlogging sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po at sa mga subscriber natin patuloy na bumabati sa atin ng happy birthday. Your greetings is much appreciated. Pero kung may regalo, much appreciated. Joke lang po. Binibero ko lang kayo. Kaya maano, binibero ko kayo, huwag kayong madala. Meron naman po diyang membership button. Ayaw. Biro lang po. Anyway, yun na nga po, pag-usapan natin ito si Attorney Kapunan. Alam nyo, si Attorney Kapunan, hindi ho first time sa kanya na maging controversial. Alam mo, feeling ko dito sa lola na to, kulang ito sa aruga. Kulang ito sa, totoo lang, kulang ito sa pansin. Hindi ko alam, may asawa ba to? Nagtatanong lang ako kasi yung style of being a lawyer niya, ano siya mahilig siya sa media. Pamidya ho siya. Yan ang favorite niyang gawin, magpamidya, pumapel sa media, at hindi gawin yung trabaho. Ibang-iba talaga doon sa mga matatalino at magagaling. Kasi yung mga matatalino at magagaling, di ba? Kung i-rewind nyo yung impeachment trial before, makikita nyo yun, mga matitikas na abogado, yung magagaling na abogado. Makikita mo talaga doon. Although, you might not be on their side, but surely you would know na they're bright. Etong si Kapunan, dinadaan niya sa pagiging witty, dinadaan niya sa pagiging talitalinuhan, tapos magpapatawa. Although, ang corny-corny nung patawa niya, hindi ko alam mo yun, nakukornyan ako sa joke niya. Sa totoo lang, pang lola. Hindi siya funny in a sense na nakakatuwa. Kasi meron namang mga tao na hindi ko pareho ng politika. Pero pag nag-joke, matatawa ka. Offending in my part, kasi minsan bumabanat sa mga Duterte supporter, pero nakakatawa. Alam mo yung ganon, na parang instead of wishing that person na doon sa kanilang side, manatili, parang wini-wish mo dapat nandito ka sa side na to para masarap kakampi to, ika nga, parang ganon. Pero si Kapunan yung tipo ng hindi masarap kakampi. Bakit? Kasi yung patawa niya, walang nadudulot. Instead, lumalabas lang na mababaw ang punto ng prosecution. Instead, lumalabas lang na talagang walang punto yung prosecution. Ano ho ba ang ibig ko sabihin? Ganito kasi yan Kung mapapansin ninyo, sa mga nakaraang araw, ilang beses po siyang nagpatawa sa korte. In all honesty dapat hindi pinapayagan ng court yan. Although, sabi nga ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, it's a court, but we have to be lenient in a way. Pero sa akin, parang parang malalagay sa kasaysayan na parang may isang abogado binababoy ang impeachment court. Dapat i-contempt. Yung biro okay lang. Halimbawa, yung sinabi niyang, can we have a recess? Although very, very inappropriate for a lawyer to say this. Can we have a recess or 3-minute break or 2-minute? I forgot kung 3-minute o 2-minute. Because I wanna sit. Parang, okay ka lang. Abogado ka ba? I mean, ganyan ba talaga ang mga abogadong nasa panig ng mga pinklawan? Kasi ganyan din si Falsis Yung kanyang pagiging disrespectful sa court, na feeling entitled. Tapos, sabi pa niya na sa isang impeachment trial, na kesyo sisigawan mo yung witness na, huy! Anong huy? Pipigilan mo yung witness na magsalita. Are you serious? I mean, witness niyo yan. Ngayon, kung wala kayong tiwala dyan, sana hindi nyo sinalang. Di ba? Parang, wala pala kayong tiwala, ba? Nyo sinalang. I mean, dahil ba mabubuking na kayo, kaya pinatatahimik nyo yung witness nyo? Witness nyo, ha? Hindi witness ng defense. Witness nyo yan. Sa inyo galing yan. Anong magagawa natin kung kailangan niya sumagot? Una-una, wala nga siya sa authority na magsabi ng huy. Authority na magsabing, huwag kang sumagot. Hindi pa pwede yun.
kino-cross-examine, huwag kang sumagot. Ano ka? Kaya lang, feeling ko lang, masyado nagiging lenient na yung court. Yung impeachment court. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganito eh. Dapat kino-contempt talaga yung mga... I mean, imagine mo ha. Kasi ako po naka-attend na ako sa mga court hearings. Talagang very, di ba? Pati nga yung damit ko kailangan maayos kasi bilang haharap ka sa korte. Kasi parang turing dyan, para talagang korte. Alam mo yung korte? May judge. We know how to picture it eh. Judge. May judgment. So, kailangan kagalang-galang ka. Diba? Kaya honorable court. Honorable judge. Tapos sasabihin mo, huy, huwag ka sumagot, huwag ka sumagot. Ano yun? Okay ka lang? Attorney Kapunan? Are you in your right mind? O baliw ka lang din talaga? O inuulyanin ka na? Diba? Sa akin, hindi ano yun eh. Hindi appropriate for a lawyer to say that in court. Sana ganito? Objection, Your Honor. Mas explain mo yung objection mo. Sabihin mo, the witness already answered that question. Ganon. Tapos let the judge says, sustain, diba? Or overrule. So kung sustain, ibig sabihin, ano mo na yan? Ituloy mo na yan. Nasa judge, ibig sabihin, nasa judge po kung ano yung decision. At siya yung sisita directly doon sa witness o doon sa defense. At sasabihin niya doon sa defense, overrule or sustain. Di ba? Ibig sabihin, tumigil ka o tumuloy ka. Yun eh. So, yung judge, kaya nga judge yan eh. Siya magsasabi, hindi ikaw. Itong abogado na ito, tumakbo ka muna senador. Kung gusto mo pala maging senator judge, tumakbo ka na lang. Frustrated senator ka eh. Frustrated senator judge ka, Attorney Kapunan. Ikaw ang pinakabastos na abogadong tumayo dyan. Di ba? I mean, buti pa nga, di ba, kung maalala ninyo, si Aguirre, di ba? Si DOJ Secretary, dati, Aguirre, naging ano rin yan eh. Tapos nagaganon siya, tinakpan niya yung tenga niya dahil sa ayaw niyang pakinggan ng boses ni Miriam. Buti pa nga yun eh. Yun nga, pinakukontempt na ni Miriam eh. Pero buti pa nga yun, hindi nagsalita. I mean, as a reaction, ayaw lang niya marinig. Siguro ayaw niya nang matrigger yung emotion niya at bumanat pa dito kay Miriam. So, tinakpan na lang yung tenga niya. Pero pinakukontempt na siya noon, remember? Eto, hindi lang siya gumanon. Mismong bibig niya, bastos. Ibig sabihin, mismong bibig niya is doing something, dapat talagang i-contempt to. Para sa akin Ito pa, yung pagsabi niya ng scam. Alam nyo, yung sinabi niya scam o scammer, I think, yung sinabi niya sa Office of the Vice President, it's not because I am on the side of the Vice President. Kaya na-offend ako. Hindi. Sa court, yung lawyer, hindi siya pwede magbigay ng opinion niya. Kailangan questioning niya yung witness and let the witness say that. And the judge will judge that kung totoo ba o hindi. Para bang ganito? Sa tingin mo ba yung ginawa dito, ganito, ay maaaring maihalintulad sa isang scammer? Ganon. O sasabihin ng witness, yes, Your Honor. Sa tingin ko, ganito. And, di ba, pag tinanong ng prosecution yun, ngayon yung defense naman, i-cross-examine. Scam ba ang pag ganito at ganito? Sasabihin niya, maaring yes, maaring no. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ngayon ng judge, yan ay scam o hindi scam. Di ba? Sabihin, trabaho ng judge yun. Abay, frustrated senator judge pala itong si Kapunan. Mantakin mo, sabihin niya na scam yung nangyari na yun. Di ba? Hindi eh. It's not appropriate. Sabihin na natin, sige, if not appropriate, is maybe not professional yung magsalita ka ng ganun sa court. Hindi talaga professional. May problema sa'yo, Kapunan. Bakit? Ang nakakapagtaka, bakit yan nakakahirit pa ng ganun sa court? Sige, dahil sa marami kang kaalyado dyan, maraming kaalyado si Marcos, maraming bastos na kaalyado si Marcos, so kaya siguro nakakahirit ng ganyan, kaya ka hindi... Imagine ninyo baliktarin natin ang istorya. Ganyan magsalita yung defense. Sa tingin nyo, hindi na contempt yan? Bakit pa contempt ng ibang senator judge? I'm not blaming Chis Escudero dito kasi presiding officer, hindi po siya ibig sabihin siya ang nagdidesisyon. Huwag po natin kakalimutan ito. A presiding officer is not a deciding factor of the senator judge. Kaya nga, preside. Ibig sabihin nun, siya lang yung nag-lead, pero hindi siya lang ang nag-judge. Kaya nga, pantay-pantay pa rin ang senator judge at yung presiding officer. So, malakas ang loob nito ni Kapunan, dahil alam niyang kaalyado niya itong ibang mga senator judge. Imaginein mo na lang, may balita pa ako dyan. Ewan ko kung totoo yung narinig ko, Minsan, nanggagaling pa daw sa
meeting itong si ah, Attorney Kapunan at ng isang senator judge. Isa o dalawang senator judge. Hindi ko alam kung totoo yan. Eh yung po kinwento lang sa akin ng mga bibwit natin dyan sa loob ng Senado. Maraming bibwit dyan eh. Sa totoo lang. Maraming bibwit. At nalalaman kung sino yung pumapasok sa opisina ni Ganire, sa opisina ni Ganire. So, ang akin lang po, mga kababayan, dapat medyo itong si Kapunan masampulan ng contempt of court. Hindi talaga, ako, wag natin babuyin. Wag natin babuyin yung korte. Kung bababuyin pala natin, hindi sana sinabi nyo na lang. Sana kumuha na lang tayo ng mga abogadong sa defense, kumuha na lang ng abogadong mga mahilig sa media. Kasi may mga, alam mo na, may mga kalyado rin tayo mga, mga abogado mahilig sa media eh. Yung, meron ako ikikwento, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Yun na. Meron akong kilala. Ayoko ikwento. Meron ako kilala, pero ikikwento ko na lang din kasi chismoso ko eh. Meron akong kilala, isang abogado na iba yung kanyang attitude o ugali, pag-uugali, off-cam, at saka pagka may camera na, pag may media na. Anong ibig ko lang sabihin? Two personality yung tao. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya hindi siya talaga yung nakikita mo sa telebisyon. Hindi yung pagiging transparent. Kaya malalaos din to. Sabi ko sa inyo, malalaos din to. I mean, halimbawa, di ba? Si pangalan nito, si Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon, di ba may nakita pa tayong video doon sa Rockwell. Kasi ganun talaga siya off-cam. Talagang palaban yan. Di ba? Naalala niyo? Nagalit siya doon because inapi siya ng isang, ewan ko kung field Chinese ba yun. Inapi siya, parang minata siya ng isang doon. Siguro pinklawan, minata siya. So nagalit siya. Ibig sabihin, off-cam or on-cam, matapang siya. Same yung kanyang, kahit pag nakausap mo siya, same siya. Ganun ang kanyang pag-uugali. Si Jimmy Bondoc, ganun din. Off-cam and on-cam, sabihin humble, gentle person, si Jimmy. Off-cam, ganun din po siya. Humble and gentle person. Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga abogado na talagang bida-bida pagdating sa media. May mga abogadong pag hinarapan mo na ng camera, tulad ni Kapunan, pag hinarapan mo na ng camera, grabe na yung papel, grabe na yung pagbibida-bida. Grabe na yung kanyang, ano masasabi mo doon? Kulang sa pansin? Hindi ginagawa ng tamang professional na abogado. Remember naglabas ang Supreme Court ng parang code of ethics ng mga abogado kasi remember nasa ilalim sila ng Supreme Court. Dapat disente at kagalang-galang ang kanilang pagiging kapagkatao. Maintindihan ko ba kung off-cam? Medyo balakata ka, balagbag ka, alam mo yung ganun. Maintindihan ko pa kung ganun ka Pero yung dadali mo siya sa loob ng court, magsasalita ka na, huy, huwag kang magsalita pa. Upo muna ako kasi pwede ba mag-recess tayo kasi magpapahinga ako, upo muna ako. Scammer yan. You don't do that as a lawyer. Di ba? Hindi mo gagawin niya as a lawyer. Sa'yo manggagaling yung judgment na, scammer yung na yan. Tapos, ang hindi ko nga magets, kinampihan pa siya ng mga pinklawan at dilawan. Talagang double standard ng mga pinklawan at dilawan. Alam mo itong mga pinklawan at dilawan na to? Sa totoo lang, sila talaga ang tunay na kalaban. Huwag po tayong malilinlang tayo mga Duterte supporter. Huwag po tayong malilinlang na yung mga loyalista pulahan ng kalaban. Hindi po. Yung mga loyalista at pulahan, kaya nag-i-exist yan kasi bayad yan. Ito, for the record, yung mga vlogger na loyalista, lahat po yan nag-i-exist dahil bayad yan. Maniwala kayo sa akin, bayad yan. Sa katunayan, ito, ilang beses ko na ito kinuwento sa vlog ko Kikwento ko ulit sa inyo. Yung isang loyalistang vlogger, na dating niyang jowa yung taga Mocha Girls, ex na ngayon, kinikwento pa sa akin, idol na idol daw ako noon. Sobrang idol din pala ako noon. Talagang pinanonood niya lahat ng video ko at ginagaya niya ako. Kwento po ito ng jowa niya kasi mag-live-in sila dati. So kinikwento. At sa sobrang idol niya, siyempre alam niya hindi siya walang utak mahina daw talaga utak. Sobrang mahina utak.
kung mag-disclose ka po ng confidential Personal, information ikwento ko sa ay inyo, pwede personal po to. ma-held Huwag ko na liable sasabihin for na. graft and corruption under Section 3K ng RA 3019 ang isang Mahina na public utak, mahina officer. pa eh. And then meron din po Alam mo yan na, under the yung Revised ulo sa Penal baba. Code Mahina na Article ulo sa taas, mahina pa 229, yung ulo sa baba. revelation of secrets by an officer. So Kasi somewhat Bobby similar Diabetes. lang din po yan doon sa Sabi ko, RA siyempre, Bobby 3019. Diabetes So naman ako, overall pero kaya ko lang po pagising ko sa pinapakita umaga, sa inyo to matapang kasi si mas Manong. makikita nyo po dito Kasi isa yan na sa mga dahil indikasyon. po Ito, sa walang halong ganito, prohibition walang sa to halong under kasusento. RPC and Isa under yan sa RA indikasyon kung 3019, control hindi mo yan po talaga ang yung mga diabetes main mo. reason as to the confidentiality ng mga matapang ka sa umaga, aliases. pagising. So ngayon naman po ang next Matikas sa ka sa papag-usapan umaga, natin ay yung pagising. Pag hindi tungkol na naman matikas sa ka sa mga umaga, acknowledgement ibig receipts sabihin, kung may whether or problema not ka na allowed ba sa- talaga yung hindi mo ganon control under yung the sugar mo. joint circular. So Okay? papanoorin Para sa po mga natin yung i-google discussion niya. naman May between problema Senator ka sa Bam dugo, Aquino pagka ganon. and witness Lalo na kaya Wamil. ngayon tumatanda yung iba kasi ito pag matanda na hindi na matigas pagising. Circular Kasi nga after may medyo 2015 nagkakaroon or na ito ng pa rin ang problema. ginagamit ninyo? Ah, Yan hindi pa na rin po yung healthy, hindi ginagamit. nga nangyayari. Okay, second question. Anong pinagkaiba ng AR sa OR? Ang OR po kasi, Jowa, yung ex-jowa niya. ini-issue po siya Na ng yung mga ano daw, yung may idol daw sa akin na pinagbilan vlogger na na BIR taga-loyalista. registered. So, yung Wala na AR daw naman talaga. po, yun yung ginagamit ng Huwag mo nga kwento agency yung kanina. para Wala na daw proof talaga. As in, binigay nila yung dahil nga sa payment diabetes or niya. payment dun sa tao na naka-receive noong payment. And it Wala na. seems na Sabi ko, mas katanggap-tanggap sa inyo yung kasi OR bakit kaysa puma- AR. pumunta sa Is usapan that ng ganun? correct? Kasi Depende po yan, tapangan Your daw Honor. yun. Kapag purchases po kasi, Tapangan lang sa video, kailangan pero po talagang ganun din daw OR pati sa ano. yung Yung akala ibigay mo sa amin. feeling Kasi na doon po matikas siya namin pero wala tinitignan na. kung yung Sa personal walang kung nag-purchase po mahina, talaga sila. mahinang Kasi nilalang. official receipt, Pati yung ano niya, mahinang acknowledgement nilalang receipt, daw. sabihin ng tao, Ganun ang pareho kwento. namang resibo, Bakit sinasabi pareho sa inyo? ano Para pinagkaiba masisino niyan? tao? Hindi. Yung acknowledgement Sinasabi receipt ko po kasi sa inyo ay ito. ina-acknowledge doon nung Dahil sa totoo recipient lang, ng payment ganyan na po ang natanggap niya karamihan ng yung mga loyalista payment. na Pero yung vlogger. OR po kasi parang Yung yun yung proof tapang-tapangan sa na camera, ang nag-purchase tatapang. si Pero pag nakausap mo ng agency personal, doon sa Kuya pinagbilan Bay. nung item. Nung Alam mo item. yung So, ganun yung tapang And nila. idagdag ko lang din para Akala mo mas talaga, maintindihan nyo matatapang, talaga. pero Yung magsupot OR pagdating sa- kasi, hindi yun yung literal, official ah. receipt Ewan ko issued kung may ng literal isang talaga. Pero taxpayer hindi literal. na Supot daw merong talaga. credentials Yung din niya in relation Ginagawa for lang daw talaga BIR nila yan purposes. So because kung OR, mas madali money. mo matrace kung Kasi sino nga, talaga mga yung jobless. taxpayer na nagbayad alam at nilang tumanggap nung wala na, bayad. hindi sila- Whereas alam pag mo kasi, acknowledgement receipt kasi, usually to be name able lang to yung be nilalagay vlogger, dyan. you So have to be pag name, bright. hindi siya ganun kadali You have ma-verify to kung sino know a lot talaga of yung things. tao na Hindi yun. ka- So yun yung isa pang simple way to differentiate na the marami two. tayong Pwede mong matrace Duterte kung vlogger OR, na pwede nyo matatalino. matrace. Kaya Yes, hindi Your Honor. makapasok kung yung mga AR, bobo. pwede nyo po ba Kasi ba pag itong bobo matrace ka, o hindi na? hindi ka Pag AR po mapapansin kasi, sa Duterte vlogger ano lang po community. talaga yun nandun Bakit? sa face Kasi ng matatalino yung mga document. Yun lang po nandito. yung basis namin since document-based po Lalo yung na audit nung namin. mga Pag AR unang po kasi, ang bukso ni Pangulong makikita lang po Duterte, doon kung nandiyan saan si Jimmy, binili. o Okay, ni yun Jimmy lang na yung ngayon. information. Tsaka kung Si sino Sas, tumanggap. di ba? Mga matatalino talaga yan. Yung pinagbilan po. May mga alam. Dito naman sa Mga- tumatanggap, no? Basta, Allowed hindi ko ba na lang yung code papangalanan names? natin kasi baka may Allowed ba yung makalimutan ako. alias sa inyo? Based alam mo na. on the provision Pero of the matatalino joint po. circular, it Kaya is hindi neither makapasok allowed yung mga nor prohibited ganyang po since klaseng silent po yung loyalista. joint circular Paano as sila to that. Is that as of magsusurvive? 2015 Paano sila or magkakapera? even in Doon na lang sila previous sa madaling bakuhin. liquidation Sino? Yung mga of kapwa nila confidential loyalista. funds? Wala, Tapos, based on my kikita sila, recollection bayad po, pa sila even ng kanilang yung amo, dating at kumita pa sila. Kaya sila circulars po, nandyan. buhat So, nung ba't ko sinasabi nag-assume yan? po Kasi kasi wala sinasabi ko naman sa inyo, pong yung mga provision loyalista, as to the wala use yan. of aliases. So, bawal Wala ang silang paggamit prinsipyo. ng Wala ho alias. silang pinaglalaban. The circular is Yung silent kanila po. pinaglalaban Okay. is scripted. Para sa inyo, Bibigyan lang sila ng kung script. alias- So i-clarify ko lang kasi sabi ni Senator Bam Bawal, ang sinabi lang ng witness ay sabi ng circular is silent. So dahil silent po yung batas, hindi po ibig sabihin niya na bawal gumamit ng Okay, mark my aliases. Nakikita po natin After medyo 5 may years, ano talaga to, more on nawala na policy si Marcos. issue currently when it comes to Actually, hindi nga 5 confidential years. funds. Mga after Pero 2 mas years, mamaya nawala ko po na si yan Marcos. i-discuss. Pakinggan po muna Wala na rin natin mga further in realista na discussion. Yung Alam niyo paggamit bakit? ng Wala namang alias bibigyan ay ng pera sa kanila bawal. So, Wala na silang hindi maluloko. importante kung may Wala ibang nang tao troll. ito, totoong tao Kasi ba syempre, to, tumigil basta na. yung Unless, pangalan na binigay sa inyo, Pag-succeed ang sa expectation maitim nyo, na plano totoong ni tao Marcos yan. na magpatuloy siya bilang Based on that, presidente. kasi ang Pero katulad nga po nung wala na sinabi po, ko, hindi na po- document-based hindi po na kami. po So yan. wala po kaming way to Kung hindi siya determine if nagpatuloy, this is wala an na po yung alias mga or loyalista not. vlog. Ang Oh, but vlogger, in ang general, talagang ang tinatanggap medyo yung mag-take note dokumento, tayo. Ito mga dapat pinklawan at totoong dilawan. Yes po, Ito kasi mga Okay, pinklawan next. at dilawan. So again, to reiterate, ang They sabi po ni exist since witness, the time silent of yung joint circular when it Porfirio. comes to aliases. So dahil silent, And they are hindi po ibig really sabihin na well-rooted. bawal Ano ibig yun. sabihin ko At nun? pwede nyo rin Kasi kung naman sila po po ay, i-review to ano, mismo, i-download nyo na po joint circular may number propagandista po 215
kanila na January 8, nag-i-exist. Karamihan ng 2015. propagandista Tapos kung ng makita nyo Dilawan itong ngayon, mga ng logos Dilawan, na to, tapos ay itong mga merong names, orientation ayun from na yun the siya left. most likely. Tapos yung subject, They are guidelines on the oriented by the entitlement, left release, use, kind of reporting, thinking, and mga audit of komunista. confidential Karamihan and po sa or kanila, intelligence komunista funds. in their Tapos kung thinking. napakinggan nyo rin po in Karamihan sa kanila discussion, trained to sinabi be rin naman ni communist. Witness Yan po, Wamil if na you would hindi study naman necessary talaga yung mind OR. people, And that minded is because people, wala and rin the po communists under are this joint connected. circular na nagsabi Kahit na yung kailangan panahon po yan OR ni- yung iba naalala niyo yung ipakita panahon for ni Cory liquidation Jano Calabas. purposes. Etong So si nandito po Doma, kasi yan sa section Jano Mayapag, 4. ang So ito mga- po sections 4.12 at 4.13. So kung makita nyo naman po dito, disbursements Yung from panahon ni Marcos CF Sr. tapos yung 13IF shall be Talagang, supported with documentary evidence isa sa mga of kalaban niya payment yung mga among kaliwa, others terorista, mga which shall be NPA. submitted to the ICFAO Kaya in a lang, sealed naabuso. envelope signed by the STO. kwento na sa So wala akin, pong Senator, sinasabi ay, ito talaga sa personal. joint Nung nasakit circular pa niyang tatay, na
talagang official alam mo receipt or original siya po receipt ay, or OR kasi hindi na alam lang din naman desisyon po at ang siguro yan desisyon nung ay mga paggawa ng kapatid. circular na to na Hindi nila mahirap sabi talaga ng yun Senator for Ayon kung confidential and because of intelligence that funds abuso. purposes pag actual That's why OR kasi nga nagkaroon ng, merong mga people aliases power na revolution. ginagamit tas meron ding mga safety Pero and after that, security naging si Cory ng concerns. presidente. And Diyan na then po, yung nag-take tinanong din over po ang ni mga Senator makakaliwa, Bam doon NPA kung bakit sa bayan hindi natin. nag-double check To the yung point, COA kung hindi, whether or di ba, not totoo ba remember, talaga kaya yung mga naman aliases nauso si kasi Cory meron din because of nga the po tayong military. tinatawag na It's not just the presumption of people. regularity ng government Kung actions. hindi gumalaw ang Therefore, pag military nun, isubmit hindi po yun ng government, mapapatay si which in this Kamang case is Marcos. the At OVP kung yung hindi gumalaw documents, ang Amerika. yung presumption po nun ay Remember, regular yun yun. ang accusation Tapos ni Senator i-audit Amy, yun hindi ngayon na ng sila ng COA Amerika. to determine kung whether or not nasunod ba yung auditing standards or Ngayon, requirements nila. Okay, so again, nung wala panahon pong ni sinasabi Cory, naman dito sa ang mga batas na kailangan NPA at OR. Ang mga sinabi kaliwa, lang documentary remember, evidence of nagalit ang payment military. among Kaya others. nagkaroon ng Yun eight yung na kudita. actual words Walong po kudita when ang it nangyari comes nung time ni to Cory. prove na na-liquidate para ng bang sa kanila maayos. nagsisisi sila So, na binigay nila kay hopefully, Cory. mas na-gets Tapos si nyo po Cory, ngayon yung issues pinayagan ng involving mga- aliases, mga resibo, at yung sa makakaliwa, presumption mga NPA na sa kabinete, ginagamit ng prosecution. at parang So, si ngayon Bas, po tawag magbigay natin na lang din Cory ako ng ng dati, final remarks president. actually sa observations ko po akusasyon ng mga dahil dito sa nakaklas na nangyayaring mga impeachment proceedings kudita, involving mga- confidential ng mga funds in military noon general. So, bakit ko sinasabi yan? It's because So overall, since kung that makikita time, po hindi ninyo, naman po masasabi ko nawala lang talaga ay merong Namayagpag policy yan. issue No, at medyo, present when it comes to remember, confidential hindi ko fund. kakalimutan, So that is Si Erap, evidence dun sa line of questioning, di ba, ni Senator Ping Lacson na alam naman natin bitin na yung daw kanyang yung hobby joint na circular nagkakaroon tapos ng yung sugal-sugal, sa question and ganyan, answer din ni diba? Senator Soto. Yan yung Although naging hindi ko na po problema, i-play diba? para Kay hindi Chavit, tayo diba, mahaba. nagkaroon sila ng Gusto problema niya sa pera. ibahin yung certain Sugal-sugal. terminologies. Oo, alam natin yan. But Hindi ko overall, yun nga sinasabing po ang nakikita tama ko yan. that's a Pero policy remember, issue. kaya And then rin actually po yung napuruhan Congress, ng todo which si includes Erap the Senate sa and the House of Ay, si Erap Representatives, lang ang nasa nagkaroon magandang ng position po sila all-out war actually to against address the that NPA. policy issue. Kasi pwede naman po Ang sila laging gumawa tinarget ng niya, batas NPA in nun, relation to all-out war CF and ang ginawa IF. niya sa NPA. Di ba nasa power That's po why talaga all the nila yan. propagandista So at that hindi time lang won. dapat sila Sa simply telebisyon, recommendatory wala pang purposes social media kundi nun. pwede nila Kaya itong durog na actionan durog si talaga Erap kung nun. gusto nila Hindi ako makahirap, ma-solve itong Linawin ko problem lang, na hindi to. ako makahirap. And then lastly po, ang masasabi ko na lang Pero din, isa yan, dahil ba kung sa mga bakit policy napatay si issues na Erap, yun ay dahil ibig sabihin dinurog din may niya ginawa NPA. na si Anong ibig may ginawang sabihin? mali si That's VP how Sara. powerful At ang NPA sagot din po and dyan ay their hindi po yun cohorts. ganun. Kasi Itong mga makakaliwa, kung itong kinomply mga- niya yung mga requirements nasa under the law, media. tapos may mga And ano na ho problems pala yung batas na yun, ay Naalala wala na ko, pong isa ito sa kinalaman mga dun, yung respondent nababanggit na noon involved. ng, Kasi at present, ng- wala naman pong batas na specifically nila nagpipinalize Yusek Badoy, kung diba? mali yung Nung panahon auditing na nasa, standard ano mo. siya, Ang nasa meron lang talaga ngayon, pag NTFL ma-issuehan ka ng notice Ito of sa isa sa mga disallowance, nababanggit is niya, civil na ang liability for restitution, NPA tapos talagang yung penetrated presumption na lang na media. personal use, which can be used Kaya for durog si Erap filing nun. of criminal Ano nangyari? cases purposes. Nung kay Okay, so Pinoy. yan lang po for day 13 of the impeachment trial of Mayagpag Vice na President naman. Sara Duterte. So Sa mga kung curious makakaliwa, naman po sa mga kayo kung ano NPA, yung rason dyan nila bakit pinasok yung- dismiss ng Supreme Court Every yung time nila petitions pinapasok versus yung the quote-unquote peace, ano fishing nila, expedition ano nila, and quote-unquote yung, mini trial ng House of Representatives. ewan ko anong peace yun, Diniscuss ko peace, po yun peace. kagabi at dito nyo po yan mapapanood sa video Doon na na to. pinapasok yun, doon sila lumalakas. Pag nagkakaroon ng peace talks na yan. Diba? Diyan sila lumalakas. Nung lumakas yan, mga kababayan, dumating ang Duterte. Si Pangulong Duterte, binigyan sila ng tsansa. 4 o 5 sa kanyang kabinete ay mga makakaliwa. Ano ginawa? Binaboy. Honestly, kahit kami noon, nalinlang kami noon ng mga makakaliwan to, mga NPA na to. Imagine niyo binigay yung DSWD tapos yung mga relief, ibinibigay lang kung saan nandun yung mga NPA para talagang lumakas yung mga NPA. Ginamit talaga nila para sa sarili nila. Ganun sila. Galit sila sa corrupt pero through corruption, ginamit nila at pinamigay nila doon sa community na may mga NPA. Ganun sila katarantado. So, nung nag-all-out war si Pangulong Duterte sa mga NPA through the NTF-ELCAC, ayan, dyan na nagalit at kung ano-anong propaganda na. Kaya nga, remember, the ICC itself, it's a communist-driven institution or group. Komunista po yan. Makakaliwa po mga naan dyan. Yung ideology nila mga makakaliwa. Remember, Netherlands yan. Diyan po talaga namamayagpag ang makakaliwa. Kaya nga nandyan yung ICC. So the same, imagine mo the president na nag-all-out war with this left and these rebel groups, ibinigay natin doon sa isang grupo sa ibang bansa na ang namumuno ay makakaliwa at mga komunista. Imagine that. Tapos, parang hero pa sa mga dilaw at sa mga pinklawan itong ICC. Kasi nga po, ang mga dilaw at pinklawan ay infiltrated na po ng mga makakaliwa at ng mga komunista. That's the truth. Magkakasama na sila. Hindi mo na nga makita yung differences nila eh. Sasabihin nila, socialist sila. Pero in reality, yung kanilang ideology halos magkakapareho na. But they have one common denominator. Ano po yun? Mga hypocrites, mga hipokrito, mga double standard. Pag sa iba, kung maahos ka ng korupsyon, matindi. Pero para sa kanila, yung korupsyon hindi applicable.
Ganon po sila katindi. Ganon sila ka-double standard. Naririnig nyo ba yung motor? Ang ingay ng tambucho. Actually, sa totoo lang, matik yan eh. Pag ang motor maingay, kamote ang nagmamaneho. Whether big bike or yung underbone, yung maliliit na motor. Basta maingay, kamote, sigurado ang ano niyan, ang driver niyan. Anyway, ito, tuloy natin. Ba't ko ba nakikwento ito? Kasi nga, itong si Atty. Kapunan, isa sa background niya at sinasakyan siya ng mga makakaliwa. Remember, galit ang mga makakaliwa at mga komunista sa mga Duterte. Ayaw na nila magbalik VP Sara Duterte. So yung mga makakaliwang nasa media, gustong-gusto nila si Kapunan. Bakit? Kasi dinudurog daw, di umano yung si Vice President Sara Duterte. So lahat ng kanyang kabastusan, in court and out of the court. Kasi kahit sa labas bumaba. Dapat kahit inano na to ng indirect contempt. Alam niyo po ba, ito bigyan ko lang kayo ng background para sa kaalaman natin Ilang beses na pong nakasuhan po itong si Atty. Kapunan. Para lang po sa kaalaman ninyo. Una po yung nakasuhan po siya ng indirect contempt 2019. Ito isa sa pinakakilalang kaso laban sa kanya. Ano nangyari doon? Inakusahan siya ni Atty. Raymond Palad ng indirect contempt dahil umano ay binunyag niya sa media ang isang confidential na disbarment proceedings bago ito maging final o pinale. So, kinasuhan na pala siya dati ng indirect contempt. Dahil sa kasi explain uli natin para sa mga kababayan natin hindi ho nauunawaan ng direct contempt at indirect contempt. Direct contempt, yung ginawa mo, nakabastusan, katarantaduhan, kalokohan sa loob ng korte. Direct contempt. Indirect contempt, yung hindi mo pagsunod sa utos ng korte o binastos mo yung korte o sinabihan mo na kung ano-ano yung korte. Remember, si Atty. Kapunan, once na ganyan na, indirect contempt, siya po ay kinasuhan dahil nilabas niya yung pinag-uusapan. Kaya nga, it's very clear na hindi dapat pinag-uusapan ang kaso. Alam nyo, nung in-interview namin si Senator Amy, talagang nag-meeting pa kami bago magsimula kasi sinabihan niya lang kami, itanong nyo na lahat kahit ano, wag lang tungkol sa details ng impeachment. Kasi bawal silang magsalita ng kahit na ano tungkol doon sa details. Okay lang yung reaction nila doon sa mga pangyayari, pero yung details doon, o yung mga nangyayari sa loob, ay hindi pwedeng pag-usapan. Apaka-clear nun. Yun ang sinabi sa amin. Kung itong Senator Judge, nakakaunawa ng ganyan, si Senator Amy, nauunawaan niya yan. Yung ganyang klaseng pamantayan ng korte. Si Senator Robin, yan din ang sinabi sa amin nung bago namin siya ma-interview. Tinanong namin siya kung kamusta ba, sabi niya, pag-usapan natin ng lahat except yung impeachment, yung ginangyayari sa loob ng impeachment. Kung mga Senator Judge, alam nila yung indirect, yung indirect contempt, yung wag maglalabas ng detalye, pag nasa labas ng korte. At sila po'y sumusunod. Pero bakit ang isang abogado na matagal na, hindi abogado si Robin, hindi rin abogado si Senator Amy, although nag-aral ng law si Senator Amy, hindi lang nag-bar, pero nag-aral po siya. Bakit ang mga katulad nito, ni dekada na, tumanda na sa pagiging abogado, hindi pa rin alam ang indirect contempt? Hindi niya alam na bawal magsalita ng kahit na ano. Alam niyo yung scammer? Makinig kayo Pinadelete na yon sa record ng sa loob ng impeachment court yung scam niya na word, yung scammer niya na salita. Pinabura. Kasi nga, bawal. Hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, dapat yung witness lang. Anong ginawa niya? Nung in-interview siya, inulit niya pa. Baka sabihin niya, kasi in-interview ko, tinanong ako, sana sumagot ka. I'm sorry, I cannot answer. Ganun. Hindi sinalsal mo pa. Ano ibig sabihin? Sinagot mo pa. Talaga parang pag-usapan, yung issue doon sa scam. I mean, kung ikaw ay nasa matinong abogado, abay, di ba dapat hindi mo na yan, hindi mo na yan pinag-uusapan? Kasi pinabura na nga doon sa loob ng court. Ganyan siya. No wonder, nung palang, ang bag-date yun, 2019, ay kinasuhan ka na ni Atty. Raymond Palad. Di ba? Although, I think, as far as I remember, hindi ko kinatigan yung kaso. Pero still, meron kang record na ganyan. Pangalawa, may kaso rin po siya sa isang UST law din. Divina, si Nilo Divina, siya po, kilala nyo naman yun. Isa sa mga matitikas na law firm sa Pilipinas, yung Divina Law.
nagsampa si Divina, ito, basahin natin mismo, sa GMA, News Online. UST Law Din files 120 million libel suits against Lorna Kapunan. Dahil dito, 2 separate libel complaints against lawyer Lorna Kapunan over accusations in connection with the disbarment complaint against him and the hazing death of Horacio Castillo. May namatay kasi doon sa UST. Divina asked for damages totaling 120 million or 60 million each in the complaint filed before the Manila and the Quezon City Prosecutor's Office. Ito yung unang complaint. In the first complaint filed with the Manila Prosecutor's Office, the law dean and his firm, Divina Law, accused Kapunan and Patricia Bautista of maligning his reputation when they publicizing the filing of this disbarment traps with the Supreme Court on September 25 over allegation. So, again, inilabas na naman niya yung kanyang publicizing the filing of disbarment. Respondents then were part of her grand plan to publicly malign the complainants and ruin the goodwill and reputation of they have built over the years. So, isa yon. In the second complaint filed in Quezon City Prosecutor's Office, Divina slammed Kapunan for insinuating that he had involvement in the death of Castillo for hazing rights of ageist juries. So, publicly na parang sinasabi na may kinaugnayan o merong kinalaman nitong din. So, libel cases ito. So, ang abogado bang minsan ay meron ng ganitong klaseng masasabi mong mahilig magpamedya, hindi ko alam kung vlogger ba ito, mahilig sa camera. Alam mo, kung ako sa'yo, Atty. Kapunan, gumawa ka ng YouTube channel mo, kikita ka pa. Manunod sa'yo yung mga kapwa mo, mga pinklawan at dilawan ng mga hipokrito at mga teroristang mga komunista manunod sa'yo. Kasi they like you because you are prosecuting VP Sara Duterte. Yun lang naman not because you're bright, but because itong mga pink, mga dilaw, mga loyalista, kahit dire sila sa isa't isa, sila po ay united ngayon. United against the Duterte. Yun pala po ang ibig sabihin ng uniteam, unitae. At ang sabi ni Marcos, di ba, nung campaign, we will unite the Philippines. Tama pala siya dyan. Tama, dyan lang tumama si Marcos. Ni-unite niya ang Pilipinas, ang mga loyalistang nagsukang-suka sa mga pink at dilawan, at ang mga pink at dilawan na sukang-suka sa mga loyalista ay ngayon ay united against VP Sara Duterte. Sila ay united ngayon, di ba? Ang kaling din ng mga Hindot, Tama talaga itong si pangalan nito, si BBM. Unity ang kanyang Balikan natin si Kapunan. Si Kapunan, ilang kaso na po ang kanyang kinaharap. Ngayon, nakikita nyo naman ang asal nito pagdating sa impeachment court. Meron akong tanong sa inyo. Ito, tanong ko sa inyo ito. Dapat bang i-contempt na si Atty. Kapunan? Yan ang tanong ko sa inyo. Dapat na po ba siyang i-contempt? Kung gusto niyo siyang ma-contempt dahil bastos na talaga siya at grabe yung kanyang pagsasalitaho sa media na hindi dapat, i-comment nyo dyan. I-share nyo itong video na to. Mag-ingay po kayo. Again, it's not the color. Kasi, imagine niyo nasa kabilang side si Atty. Kapunan. Ganyan din siya kabastos. Sigurado ako by now, contempt yan. Sa dami niyang kaalyado sa loob ng Senado, sigurado ako, contempt na yan si Kapunan kung si Kapunan ay nasa defense. Pero since wala po siya sa defense, hindi siya sa mga Duterte, at inuusig niya dito si VP Sara Duterte, kinakampihan sila ng ibang senator judge. Kinakampihan siya ng mga media. Na alam natin, di ba, binigay ko kanina sa inyo ang details, itong mga media, itong mga makakaliwa na yan. Karamihan na nandyan. Hindi siguro alam ng owner, pero karamihan na nandyan. Nasa newsroom, mga NPA na yan. Namumundok na yan. Kasi isipin nyo lawyer ka. Meron siyang isang video na pinitik niya yung isang senador. Sinabi niyang, ako, kaya kong tumigil pag hindi dapat magsalita. Pero meron isang senator judge dyan na hindi kaya. Alam mo ba sinasabi mo? Hindi. Tanong nyo sa lahat ng lawyer. Walang matinong lawyer na magsasabi sa inyong okay lang na pitikin mo yung judge. Okay lang na paringgan mo yung judge. Ibig sabihin ng pitikin, paringgan. Ibig sabihin, imalayin mo in public. Paringgan mo sila. Hindi. Karamihan ng abogado, whether in the prosecution or in the
Di ba kaya nga, hindi niyo ba napapansin? Sa sobrang galang mo sa judge, meron pang nilalagay dyan na prayer. Noong una nagtataka ako, ano yung prayer? Nananalangin ka sa judge? Alam mo, yung gano'n. Hindi, alam naman natin hindi literal yun na prayer sa judge. Pero bakit nakalagay dyan? Prayer, parang hoping in a more honorable o more kagalang-galang way o more respectful way, ang nilalagay prayer. Parang prayer mo na ganito ang mangyari o ganito ang maging desisyon ng court. Di ba? Ganun yung dapat ng paggalang sa korte. Imaginein mo, si Kapunan, pinariringgan niya yung judge. Kayong mga matitinong abogado dyan, sige nga ho, hindi po ba ito alarming? Hindi po ba ito dapat ng i-contempt? It's not because kalaban siya ni VP Sara Duterte. This is not supposed to be the way a lawyer conduct his attitude, his profession, her professionalism. Grabe, unprofessional sobra. Anong klaseng abogado ito? Sa totoo lang, hindi ko magets eh. I mean, hindi ako abogado, pero kahit pa paano, since abogado, tatay ko, lagi niya sinasabi yan nung nagkaroon ako ng kaso. Nung unang kaso ko kasi ito, medyo natatawa ako na medyo na-disturb ako. Hindi man na-disturb. Nagulat ako kasi first, sabi ko, mula nung bata ko, alam mo naman, nung bata ako, elementary, high school, tarantado ako noon eh. Nagbago na lang ako eh, buti sa Panginoon, salamat. Pero tarantado talaga ako. Hindi ako nakasuhan. Sa lahat ng ginawa kong, alam mo, iniisip ko ngayon lahat ng ginawa ko. Kakaso-kaso pala lahat ng ginawa ko noon. Siguro lang sasabihin. Pero hindi naman siya panghabang buhay ng pagkakulong. Yung mga simple-simpleng bagay lang. Pang-aaway, panununtok, pangingikil, sa mga kaklase, yung mga ganun ba? Pero, kung iisipin mo yun, gago ko nun. Nung matanda na ako, nung nagkaroon ako ng kaso, medyo ako. Kasi, natatawa ako, pero medyo may part na-disturb din ako kasi first time ko nga magkakaso. Pero natatawa ako kasi yung kaso, sobrang walang kwenta. Nung binasa ko yung kinakaso sa akin, sabi, seryoso ba to? Kakasuhan ako dahil sa sinabi nyo? Hindi sa sinabi ko. Kasi meron akong vlog about sa isang tao. Dismiss naman na yung kaso. Ang mga kaso niya, dahil sa mga comment sa akin, parang malicious na daw yung aking sinabi kasi nga, yun yung comment ng tao. Sabi, you cannot pass. Alam mo yun, hindi naman ako bobo, pero may ginawa ang ibang tao, sa akin mo ngayon ikakaso. Kaya natatawa ako nun. Tapos gusto ko nga mag-comment at sabihin nga na kung matalino ang judge, kung hindi bobo at hindi nabayaran ng judge, alam mo yung ganong klaseng style, sigurado ako dismiss to. But, thank God for the wisdom of my father, which is an experienced lawyer in court. Sinabi niya, first, since may kaso ka na, don't talk about it. Huwag mong pag-usapan yung kaso mo. Huwag mong babasahin in your vlog. Don't discuss it. Pwede mo lang sabihin na may kaso ka mula kay ganito. Hanggang ganun lang. Huwag mong sasabihin ng lahat ng details kasi may indirect contempt ka. Huwag mong pag-uusapan at babastusin ever. At pariringgan. Etong judge. Okay? Dapat very respectful ka dyan. Kasi ang judge, he can do whatever he wants because he is a judge. Kung sinabi niyang bastos ka, indirect contempt ka, you can file for appeal sa higher court, pero na indirect contempt ka na, magbabayad ka na o kung ano man yung judgment ng judge. So to be safe, shut the fuck up. Ganun na kasimple. So sinisip ko, okay, ganun pala yun. Yan yung first time ko So hindi talaga. So kahit gigil na gigil ako at gusto kong durugin in public, in my vlog, yung argumento nung nagkaso sa akin, kasi remember, ang dami ng kaso sa akin, and sabi ko nga sa tatay, kung hintay ko muna ang abogado, pwede ba ako na lang? Hindi na siya nagmamagaling ako. Pero kasi pantangay. Sabi ko, kaya kong aralin ito at suplakin siya ng batas na hindi papasa itong mga siyempre, hindi naman ganun ang paraan. Pero sa sobrang gusto ka lang kasing i-disturb ng politiko. That's the main purpose of that case. He wants to disturb you. He wants you to spend money. He wants you to spend time in the court. Kaya nila ginagawa yan to put pressure para tigilan mo sila. It's all politics. It's not really they want to win. No. Alam nilang they will not win. Alam po nila yan. Hindi ho sila mananalo. Kasi apakasimple. Pero again, I cannot comment on it. Kahit nga ngayon, natapos na yung mga kaso, hindi ko, alam mo yun, hindi ko pa rin siya kukomentuhan in a way na baka magkaroon pa ng problema. Kasi that's how you should respect the court. Balik tayo kay Kapunan. Tanungin ko ngayon. Kung ang mga ordinaryong Pilipino bawal magkomento, bawal mag-disrespect sa judge, bakit si Kapunan?
Bakit si Kapuna nagagawa yan? Bakit niya nagagawang paringgan ang isang senator judge? Actually, this is not the first time. Remember, yan din ang sinabi ni Senator Robin Padilla doon sa interview namin, na may congressman na part ng prosecution team na binabanata ng mga senator judge. Hindi ho pwede. You cannot say that. Remember, they are not senators pag naka-robe sila. Hindi nyo ba maisip yun? Hindi nyo ba maisip na tangin ng init-init, naka-robe ka? Sorry I mean, bakit? Hindi dahil sa pag-iinarte. Hindi, para cute lang sa camera yan. O para maganda lang sa camera. Hindi. That symbolizes I am no longer a senator. I am now a senator judge. Hinubad mo na yung pagiging senator mo. At that time only, ngayon senator judge ka na. Kaya nga kung papansin ninyo, nabanggit ni Chis Escudero, minority leader Cayetano, ay biglang binawi niya. Sinabi niya, ay senator judge Cayetano. Kasi pagdating sa Senate impeachment court, walang minority, walang majority dyan. Dapat. It should be senator judge, pantay-pantay sila. Walang minority, walang majority. Pantay-pantay sila as a senator judge. That's how it should be treated. Senator judge. Ginawa na nga nung isang congressman na prosecutor kay Robin Padilla Mambastos. Eto na naman, may isa na namang prosecutor na binabastos ang senator judge. Ako, nananawagan na ako sa court. Senator, sa impeachment court. Hindi lang ako kay Chis Escudero, sa lahat to. Huwag niyong hayaang bastusin ng impeachment court. Binababoy kayo binabastos kayo. It goes to everyone. Ang pambabastos sa isang majority senator ay pambabastos to the entire court. Hindi ho ito, okay lang kasi kalaban naman namin yan, majority senator naman yan, so okay lang nabastusin yan. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ibig sabihin senator judge siya ng majority, okay lang. Hindi ho, ang binabastos is the entire court. You are a court. Korte kayo, hindi po kayo simpleng mga senador. Alam nyo, nangyari na yung una, nung sabi ng ni Robin, tapos nangyari na naman ito na nagparinig itong si Atty. Kapunan, mangyayari po uli yan, pusta ko sa inyo, mangyayari po uli. Kasi bastos po yung mga prosecutor yung mga prosecution, itong mga congressman, kasi feeling nila congressman pa rin. Kasi totoo naman, if you're a congressman and you're a senator, you're co-equal. Tama sila doon. Equal sila in power. But this time, they are not equal. There are prosecution and they are judge. Magkaiba sila. So, as a prosecution, hindi ka pwedeng, siguro nasanay sila na hindi, magkaka-level kami nito. Kami po ay pare-pareho mga mambabatas. We are the same. Siyempre, binigyan sila ng yabang ni Romales pagdating mo sa issue ng ng court, di ba? So hindi po dapat. Sana wag na pong maulit. Pero po kasi bumati. Ayan mo siya. Meron dumatang dito. Gen Z. Alam na nagbibideo ako. Pero okay lang kasi public space to. So ganun nga po yun. So kayo po, ano po ang inyong comment? Maglagay po kayo ng comment dyan. Gusto niyo po bang ma-content? At manawagan na po sa ating mga senator judge sa impeachment court na dapat po bang i-contempt o hindi na i-contempt itong abogado na ito? I-comment nyo na po dyan, ha? At